Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, napakalupit ng ating umaga ngayon. Grabe. Nagulat ako pagka anong oras na ba 'yon? Mga alas 6. Wala kasing pasok ngayon 'di ba? Yung public, no? Ultimo yung eskwelahan nag-init yung panahon daw mga lodi nung pagka-announce ni Trump. Kaya walang pasok yung mga public ngayon. Nagulat ako dahil nag-PM sa akin, no. Tad tuloy ng PM dun sa daming notif sa ko, sa Messenger ko. Grabe. Ang lupit daw nang nangyari mga idol. Actually, eto yung nag-pop up sa cellphone ko pagkagising ko ng nagising ako ng mga alas 6 eh. Nakita ko to sa cellphone ko. Sabi niya dito ni Brad Garlinghouse, 'di ba? I've said this before, the crypto industry will achieve the goals and beyond. If we work together, appreciate the crypto president Donald Trump vision of a government digital asset reserve representative of the industry. Maximalism is the enemy of the industry's progress. Glad to see photos recognizing we live in a multi-chain world and that we are finally moving past Bill Hinman and the Biden administration's very broken thinking. I will certainly continue to champion this while in Washington at the end of this week. So ito yung nabasa ko. Sabi ko, ano nangyari kaya? No? Tapos bigla may mga nag-PM na sa akin, may mga screenshot. Sabi ko, uy, taragis mo may malapit ah. Tapos pagtingin ko sa aking sa ating tawag dito, BitGet, nakita ko lang. Ba't nag-60k yung natin doon? Asset doon. Nasa 30 plus lang yun 35 lang yung kahapon Pagtingin ko nag-60 plus mga idol, no? Tapos tinignan ko pa nga yung pay. Sabi ko, mababa naman yung pay Hindi naman nag-pump yung pay Pagtingin ko sa XRP tsaka sa Cardano, grabe yung Cardano. Tignan nyo, 5,000 lang bili natin, di ba? O nakita nyo, nag-10k na. Nagdoble na halos. Grabe. So H-bar nag-pump din, XLM onti lang. So itong iba wala na to So XRP kasi nag-DCA ako nung isang gabi, no? Sakto yung DCA natin, ang lupit. Nag-DCA ako dinoble ko yung XRP ko. So ngayon nasa 105 yung XRP natin. 'Di ba 52 lang to 50 something lang to. So ngayon na siya 105 kasi nag-DCA tayo kahapon ng umaga ata bago kami umalis. So ayan sakto, mga idol, ang tindi. So, basahin na natin ang malupit na news, mga lodi. Dito, tawan-tawa ako dito, mga idol, nung na-realize ko Kasi nung una, ito lang yung pinost ni Trump, mga lodi, no? Sabi niya dito, a US crypto reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden administration, which is why my executive order on the digital assets directed the Presidential Working Group to move forward on a crypto strategic reserve that includes XRP, number 1 mga idol. Number 1. 'Di ba? Parang alam niya na yung yung mangyayari. Talagang number 1 yung XRP sa kanila mga lods XRP, Solana, and Cardano. I will make sure the US is the crypto capital of the world. We are making America great again. Nung pagka-post niya nito, mga lodi, 1 hour after niya mag-post, bigla siyang nag-tweet ulit. Hindi kasi ito sa Twitter sa through social media ata to na post ni Trump. Siguro may nagsabi sa kanya, boss, yung nag-iiyakan na yung mga nag-iiyakan na sila senator yung mga Bitcoin maxi natin dito na opisyal ng gobyerno nag-iiyakan, ba't daw wala yung Bitcoin? Ano ba naman yan? Sabi ni Trump, yun lang naman yung natin US-based crypto yung natin, gagamitin talaga natin. Di, i-post nyo na din, para hindi sila magalit. Ayan na, pinost na. And obviously, sige na nga, sabi ni Trump, and obviously, BTC and Ethereum as other valuable cryptocurrencies, no? Sabi na nga, other valuable lang Hanggang dito lang sana yan and other valuable cryptocurrencies. Okay na yan sabi ni Trump, no? Hindi, dagdagan mo ng medyo sila sa O sige,
will be at the heart of the reserve. Oh, sige, I also love Bitcoin and Ethereum. Masaya ka na. Sabi niya rin sa kausap niya, yung nagpapapost sa kanya. Ano, masaya ka na. Sinabi ko na, I love Bitcoin and Ethereum. So, ayan. Isang oras pa, oh. Ang inaabot, oh. 1 hour, tas 1 minute, oh. Diba? Ito nga, di ba sabi sa inyo yung nakaraan, siguro kung ano lang yung hawak ng gobyerno na BTC tsaka ng Ethereum, yun na yun. Yun na yung reserve nila. Hindi na nila gagalawin. Pero yung bibili pa sila, magdadagdag sila, I don't think so, man. No? Parang dito na sila sa focus sila sa US-based crypto. Ganun yun sa akin, ha. So, okay, magalit sa akin. Ayun yung tingin ko dyan. No? Although, yung Bitcoin naman kasi talaga is store of value. Ayun lang yung ano niyan. Ayun lang yung parang tingin ko sa kanya talaga, store of value. No, pero yung pang-solve sa problem, mga lodi, XRP tayo diyan, mga lods. Alam niyo na 'yan, di ba? So, ayan na, sinabi na 'to, mga idol. So, ano pang ano natin? Sa tingin niyo ba etong pump na 'to ng XRP is nag-pump na 'to? Hindi pa 'to nagpa-pump, mga idol. Kasi tingnan niyo, kung titignan nyo sa 1 hour natin, yung, di ba, sabi ko sa inyo, ang ganda ng bull plug natin, no? Binasag niya na. Binasag niya na yung bull plug natin. Saan na dyan yung mga nagsasabi na overbought na si XRP? Okay lang yan, mga lodi, no? Naintindihan ko kayo. Alam kong hindi nyo alam ang inyong sinasabi. Panis. So, ayan, nabasag niya na to, mga idol. Pero kung titignan nyo, mga lodi, andito na tayo sa part na yan, na nung February 1. 'Di ba? 1 month ago nandito na rin tayo diyan sa position na to, na mas mataas pa nga nag 3.3 pa nga tayo 'Di ba? So ito, sa tingin ko, wala andito pump talaga, mga idol. Alam nyo, kaya sa naisip ko din tama yung sinabi ni George na in-announce ni Trump yan kasi grabe yung bagsak ng crypto Yung mga bumoto sa kanya ng mga crypto boys na bibisit na dahil ang baba ng crypto. Kaya siguro may nagsabi sa kanya, boss, ay ano mo para ganahan naman yung mga crypto boys na bumoto sa iyo, 'di ba? Mag-announce mo na yung gagamitin talaga natin. Sige, announce niyo. XRP, Solana tsaka Cardano. Boss, nakalimutan mo yung Hindi naman talaga hindi, sama mo na. Para magano lang kasi mother coin yun Kailangan kasama yun. Ayun na. So, grabe, no? Grabe yung pump ngayon. Pero sabi ko nga, sa tingin ko, hindi pa to pump, mga lodi. Dahil wala pa nga yan. Hindi pa. Pero this week, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, alam nyo na yung mangyayari dyan. Alam nyo kung kailan sa tingin ko to kikilos ulit ng malaki? Sa Friday. Sana yun? Ayan, anahin na natin. Sa Friday po, no? Ayan President Trump will speak at the first ever crypto summit this Friday, March 7. So sa Pilipinas siguro Sabado na, no? Sabado to, mga lodi, no? Industry leaders, investors and policy makers will gather to discuss the future of Bitcoin, crypto regulations, and digital asset adoption in the US. Could this be a turning point for pro-crypto policies? Ito yung inaabangan natin, mga lodi, yung regulation. No? Once na mangyari yan, sabi ko sa inyo, mga idol, diba? Ngayon, nagpapump yung market. Maraming mapopomo, maraming Ito yung ito yung mga panahon na pwede nating kasi yung iba sinasabi, huli na ba ako? Para sa akin kasi wala, hindi. Hindi pa, mga lodi, no? Sobrang layo pa. Pero kung nakinig na kayo ng yung mga sa ibang mga panahon, yung mga nakaraang panahon, kasi nga alam naman natin, sinasabi natin na buy the rumor, sell the news. So ang rumor is isasali siya sa reserve, sa crypto reserve, tatapusin na yung kaso ng SEC. Ayun yung mga rumor na dapat doon ka bumibili kasi once na mangyari na yun, nakalipad na bago ka pa makabili, di ba? Ganun yun So yung rumor pa lang na ilalagay siya sa crypto reserve, dapat nakabili na tayo nun,
O ngayon, in-announce na, nakalipad na. Kaya kung ngayon ka pa bibili dahil ngayon binalita, wala na, nandito ka na. Although, for me, sa long term, aangat pa to. Pero sa short term, maglalaro yan, mga idol. Makikita mo na naman yung ano mo, yung portfolio mo na naglalaro ng pupula green. Pero kung bumili ka pa lang dun sa rumor, edi ngayon sana masaya ka din, di ba? Ganun yun eh. So, may marami pang mga rumor na matatapos na yung yung kaso ng SEC tsaka Ripple. O di yun, rumor yun. So, pwede kang mag-buy ngayon, di ba? O, tapos, once na mangyari yung matapos yun, for sure, lilipad, mga idol, no? Pero, sa ngayon, ang aabangan natin is eto, sa Friday. Mga Lodi, yung Crypto Summit. Ang mag-host dyan si Trump, si Senator Loomis, tsaka si Jody Vance, si Vice President, di ba? Sila yung magiging dito, malulupit na magsasalita dito sa Crypto Summit. So, pwede nang i-announce dyan yung crypto regulation. Nako, malupit yan. Pag nangyari yan, mga idol, matindi yung mangyayari dito. Isa to sa mga importante nating gustong malaman mga idol eh. No? Isa yan, pag yan talaga, malupit talaga yan. Tapos, syempre, hindi na maalis yung mga bidder. 'Di ba? Yung mga bidder sa XRP, no, na hindi nila matanggap. So ang sabi dito ni Peter Schiff, mga Lodi, I get the rationale for a Bitcoin reserve. I don't agree with it, but I get it. We have a gold reserve. Bitcoin is a digital gold, which is better than analog gold. So let's create a Bitcoin reserve too. But what's the rationale for a XRP reserve? Why the hell would we need that? Sabi dito, no? O, sinong sumagot sa kanya? Mga idol, sinong sumagot dito kaya Bitcoin maximalist na to? Mga Lodi. O, yan, si Charles Hoskinson, which is yung Cardano, yung developers ng Cardano, di ba? Sabi niya rito, because XRP is great technology, a global standard, di ba? Yun nga yung XRP is the standard. A global standard. Si Charles Hoskinson na nagsabi niyan, mga idol survived for a decade through many harsh cycle and has one of the strongest communities. I think the president made the right decision. Si Charles Hoskinson na nagsabi niyan. Kaya nga, napabilib nga si David Schwartz eh. Sabi niya dito, am I dreaming? Di ba? Ni-retweet niya yung sinabi ni Charles Hoskinson, which is ni-reply naman siya dito. No, I just appreciate your work after spending some time with the code and protocol for the Glacier drop. So, hindi ko alam yun. Thanks, and I really appreciate the work you're doing on new tech with a focus on privacy. I know how hard it is to work in an area that regulators aren't yet comfortable with. So, ayan na nga. So, kailangan marinig na natin yon. Kung sakaling marinig natin to sa Friday, mga Lodi, napakaganda niyan. Nako, sa tingin ko, ito na yung start ng natin, ng lipad. Ito na yung pinaka-start. Nag-start na tayo, mga idol. March 3. Grabe. So, March 3, mga Lodi, nag-start na ang umpisa ng paglipad ng mga crypto. So, kung wala ka sa crypto ngayon, nako, mag-isip-isip ka na. Pero not a financial advice, mga idol, I'm not a financial advisor, mga Lodi. Pero nakikita nyo naman yan, everyday tayo nag-news tungkol sa XRP. Kaya nung lumipad to, mga idol, chinek ko yung Pi. No, hindi, kasi baka sabihin kasi ng mga Pi community, wala tayong balita eh. So, papakita ko lang sa inyo na sana ma-realize nyo din, mga Lodi, na hindi lang, kasi syempre yung mga Pi community, siguro dyan, iba dyan, bago lang sa crypto, ngayon pa lang sila na-expose sa crypto nung nagkaroon nung nilabas na sa crypto exchange yung Pi network. So, mga idol ngayon, ma-realize nyo na hindi lang Pi ang coins. Marami po, no? At yung sinasabi na Pi yung magiging papalit sa Bitcoin, mga idol, medyo pa yan. Medyo, although, meron tayong Pi, wag na, sa realidad lang tayo, mga lods, no?
medyo ano pa yon, malayo-layo pa yon. Nakita nyo, lumipad lahat halos ng mga ISO coin, pero naiwan si Pi. 'Di ba? Nung nakaraan naman, lumipad si Pi kahit na pababa lahat ng coins, no? So, ganun yung nangyayari. Ngayon, meron tayong Pi, mababa yung Pi natin ngayon, no? Kasi umabot na to ng 16,000 eh. O, ngayon 11 na ulit, talo tayo ng 5K. Paper loss natin. Pero bumawi naman tayo sa mga ibang coins natin. So, ganun yung pag nasa crypto kasi mga idol, sabi nga nila, don't put your egg in one basket. So, dapat hindi ka lang sa isang coin nakapokus. No, katulad niyan, mababa yung Pi, at least tumaas yung ibang coins ko. 'Di ba? Ngayon, yung nakaraan naman, mababa yung ibang coins, mataas naman yung Pi. So, hindi ka namomroblema na kapag isa lang yung hawak mo, may stress ka kasi kapag ka ganun eh. Nakikita mo lang nakababa lang siya. Wala kang tinitignan na ibang coins. 'Di ba? So, mas maganda diversify. Tama ba? O, ayun, no? Mga lodi, no? So, masaya pa rin tayo kasi kahit papaano, panalo pa rin naman tayo dyan sa Pi. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko kukunin yan, hindi ko ibebenta yan hanggat hindi sila na-accept sa iba't ibang crypto exchange. Isa pa yun sa dahilan kung ba't sa tingin ko magpapump sila. No? Siguro, pag lumipad na to, pwede na ako mag-take profit kahit papaano, mga idol, no? Pero pwede rin hindi, pwede rin hayaan ko na lang siya dyan. 'Di ba? So ganun lang 'yon. Meron kasi akong target na date para mag-take profit sa lahat ng asset ko. Pero malayo-layo pa yung panahon na 'yon. So kung ano man yung mangyari between ngayon hanggang doon sa panahon kung saan ako mag-take profit is okay lang sa akin. Makita tayo ng volatile, babataas, no? So alam na natin 'yan, mga lodi, no? Hindi naman tayo yung pag bumaba iyak agad, pag tumaas sobrang happy. 'Di ba? Although masaya tayo dahil nakabalik yung XRP, no? Kasi hindi tayo masaya dahil yung tumaas yung XRP dahil alam naman natin na bababa rin yan. Pero masaya tayo kasi yung momentum nag-shift na, no? Kasi yung momentum dito pababa eh. O ngayon nag-shift na yung momentum. Medyo pwede na nga ang momentum natin pataas na. Hindi na siya pababa. 'Di ba? Doon tayo naging happy ngayon kasi medyo pataas na to . 'Di ba? Sabi nga nila, nag-uumpisa na tayo ngayon, mga idol, no? Tapos ito naman, ito medyo naging okay lang ako sa akin dito, mga lods eh. Kasi hindi pala 'to 'yon. Ito yung mga na-wreck o na-liquidate, no? Yung mga nag-short sa XRP. Sabi dito, 583 million liquidated shorts in past 24 hours. 74 million of that was XRP. Nako, so yung mga umaasang magbabagsak si XRP, yan, na-liquidate. Ano nangyari? Ba't sinashort nyo kasi si XRP, mga lodi? Alam nyo naman na medyo solid yan eh, no? Nasa inyo yan, ha? So, ito naman, kasi isusunod ko to dito sa natawa ako na kailangan pa inabot pa ng isang oras na usapan bago ma-convince nila na i-post din si BTC tsaka si Ethereum. I-convince si Trump. Post mo na kasi. Iiyakan na yung iba eh. Wala si BTC. Pati si Ethereum tuloy sinama na eh. Sa tingin ko hindi naman kasama talaga yun. Si Ethereum. Wala naman nun . Ba't biglang nagkaroon? Mga loads, no? So wala. Yun na eh. Sabi dito, Swiss National Bank rejects Bitcoin. SNB President Martin Schlejo, tama ba yung basa ko dito? Schlejo claims BTC is too volatile and lacks the qualities. Masasaktan na naman yung mga nito. Lack the qualities of a good currency. Nako, isipin nyo, Swiss na to National Bank. Ganito yung sinasabi nila tungkol sa Bitcoin. Siyempre, kung ikaw si Trump, tatanungin mo, ba't ganyan yung sinasabi nyo kay Bitcoin? Totoo ba yan? Baka naman di totoo yan. Baka naman malupit talaga si Bitcoin. Kaya lang, siyempre, hindi naman mga sutoy ito eh. Mga national bank na yan, mga Lodi, Swiss National Bank. May mga expert dyan. So, sila yung nagsabi ng ganyan. Isipin din siguro, kaya siguro sinabi ni Trump, huwag na tayo isama yun. Hindi, sama na natin. Ayan na. History won't be kind to this decision. Marami kasing mali daw siya, mali daw yung Swiss,
Bakit daw ganyan yung sinabi? O, wala tayong ano dyan. Sila may ano yan eh. Desisyon nila yan eh. Sa inyo ba yung ano, bank? Nakikialam kayo. O, so, ayan ha. So, shout out sa mga ano natin. ito pala yung gusto kong ano, sabihin. So, ito ha, mga Lodi. Kasi nasa pangatlo na yung ano eh. Yung XRP, na number 3 na siya. Kasi meron dito, ano, Ethereum na yung susunod, no? Magda-number 2 na ba si ano? Magda-number 2 na ba si XRP, no? Since this post 1.5 months ago, it seems XRP is the only coin growing. Oh, nakalagay diyan ha. Other coin will get going higher on the next leg up, but wow, this is the strength absorbed even in the choppy market. So ayan, mga idol, no? Sobrang lupit. Malalampasan na ba ni XRP si Ethereum at magna-number 2 na ba si XRP dito, no? Sa ating sa market cap. Onti na lang oh. Sabagay malayo pa eh. Oh. Ang laki pa ng hahabulin. Ito pala. So gravities mga idol, ano sa tingin nyo? Tapos eto, sabi kasi ito, iba pala to. Sabi dito mga Lodi, ni David Schwartz, nag-post siya after nung announcement ni Trump. Sabi dito, I don't know who needs to hear this, but Mr. Beast did not say life is so much easier when you're broke. No, parang sinabi dito na parang ito lang yung meaning niya noon, no, na lahat hindi na tayo magiging broke ngayon. Parang ganoon. Sabi niya dito, look at what Ripple CTO David Schwartz said. Does this mean we're about to become rich? No, parang ito yung sinabi niya dito. Tapos ito naman, 'di ba kasi ito yung ano yung nag-tweet ulit eh. Yung pangalawang tweet ni Trump na sinama niya na yung BTC tsaka Ethereum, no? So nag-retweet ni David Schwartz na wow, incredible news. So sabi dito ni Marisa Kendra, now, why would David use this part of Trump announcement? So nagkaroon ng ano, magdi-decode na naman yung mga ano dito, no? My heartfelt condolence to those in BTC. So ayan. So ngayon mga Lodi, ang pinakamalupit na news natin is ito nga yung announcement. Na yung announcement na tignan nyo, kailangan pang i-retweet ni Eric Trump po kasi baka hindi nila nabasa. Ako para sa akin mga idol, umpisa pa lang to mga Lodi. At sabi ko nga sa tingin ko nga kaya na kasi dapat i-announce siguro ni Trump to sa Friday pa eh. 'Di ba kasi sa may crypto summit. Kaya lang siguro nga na ano na dahil nga yung mga pababa kasi yung market. So maraming ano maraming nagsasabi. Oh, tas dito I also love Bitcoin and Ethereum. Tas nag-comment si Michael Saylor. I also love Bitcoin. Oh, syempre mag-aano na sila diyan. Binuboost yung sarili. Oh, ayan ha. We all love Bitcoin naman. Kaya lang kasi nakakainis lang kasi yung iba na tulad ni ni Sotoy. Sino ba to? Eto, tignan niyo yung mga post na itong Sotoy na to. Ayan if you want XRP to go zero, let's bankrupt them. Oh. 'Di ba? So, parang sinasabi niya, yung mga Bitcoin Maxi kasi parang gusto sila lang eh. 'Di ba? Hindi tingnan niyo naman sila David Schwartz, 'di ba? Inaano nila na incredible news. Kasi kasama yung BTC tsaka Ethereum. Pero yung mga ganito kasi nakakaano lang eh, 'di ba? Ganyan sila mag-post, 'di ba? Tapos lagi nilang ina-highlights yung mga negative sa lahat. Gusto nila Bitcoin lang lagi yung positive. Ayan, says China is holding closed door meeting on strategic Bitcoin reserve. Ayan, okay lang yan sa China. Pero ito pa na ano ko na narinig kong parang nabasa ko na once na mangyari, 'di ba? Ito na nga in-announce na ni Trump. So marami nang susunod diyan
mga idol, no? Marami nang susunod na magki-crypto reserve din, no? Sa kanilang hindi lang US. Iba't ibang bansa na siguro, no? Siyempre, hindi na bala sila kung anong ano nila diyan. Pero ayun yung sinabi nila na marami nang susunod, mga idol, no? So, ayun yung ating malupit na news ngayon eh. Mga Lodi, grabe. Pero tandaan nyo nag-uumpisa pa lang tayo, mga idol, no? Ito nga sa tingin ko, ito yung parang magiging support nito, itong kaya, tsaka to. Yan, no? Ayun na yung magiging support niyan, mga idol, no? Kung gusto nyong bumili ng XRP, medyo ngayon, bagay, kung long term kayo, pwede na kayong bumili. Kasi alam nyo na yun eh. Kaya lang, kung gusto nyo mas makamura siguro, mga sales, hintayin nyo bumaba dito kahit papano. No, dito rin yan eh, sa may chart na, sa may guhit din ng ating guhit din ng ating bull plug eh. Diba? Ayan. Hintayin yung tumama dyan siguro. No? Pero kung nainip na kayo, baka hindi rin tumama dyan, bago lumipad yan ng ganyan. No? Ayun yung ko lang dyan, basa ko lang. Pwedeng mali ako, no? So, ayun yan. Pero kung pang long term kayo, pwede naman. Nasa inyo yan, mga lods, no? Do your own research. No? Pero kung ako bibili, hintayin ko muna na baka mag-drop dito ng konti. Nasa 2.5 to 2.6 dito sa area na to. Yan. Sa area na yan. Pag medyo nag-drop dyan, doon. Ganun din na ang basa ko sa Cardano, ganun din eh. Mga lods eh. Tingnan nyo sa Cardano, ADA. Kasi laki ng nilipad ni ADA eh. Diba? Ang laki ng nilipad, mga idol. So, ito rin yan. Basa ko dyan. Kasi ito yung resistance nung una eh. So, ngayon, ito na yung magiging support. No? So, binasag niya na yan. Oh. So, hintayin din natin kung bibili yung may trip kayong bumili ng Cardano. Mas maganda kung hintayin nyo siyang bumaba dito kasi parang ganun yung naisip ko dyan, mga idol, no? So ganun lang yung natin. Yan, tatlo yun, no? 1, 2, 3, 4 pa nga eh, diba? So matibay na support na to ngayon. Ito na yung magiging matibay na support. So hintayin nyo, kung bibili kayo, ako muna, kasi gusto ko rin mag-DCA sa Cardano. Dahil nga, syempre, nasama na siya sa Bitcoin Reserve eh. Parang gusto ko na tanggalin yung sa XLM ko tsaka sa HBAR. Lipat ko na sa XRP tsaka sa Cardano eh. Pero, hintayin ko muna siguro na bumalik to dito bago lumipad. No? So, ganun yung naiisip natin. Kasi, in-announce na eh, mga idol eh. In-announce na. So, nandyan na yun. Ang baga, andyan na. Bitcoin, na sila. Strategic reserve na sila, mga lods, no? So, ano pang iniintay natin pagka ganun? So, hintayin nyo na lang, timingan nyo na lang kung saan maganda bumili. So, kayo na bahala, no? So, sa ngayon, mga idol, ayun lang muna yung update natin. Congratulations sa mga nagtiyaga, naghintay, at nagbudega ng XRP, mga nagtiwala. Mga idol, congratulations na agad sa inyo, mga lods, no? So, hintayin natin. Mukhang magiging maganda yung future natin. Susunod na mga linggo at mga buwan, isa tingin ko is nag-uumpisa na tayong lumipad, mga lods, no? Ganun lang yung news natin ngayon. Sana naging masaya kayo. Walang camel. Walang camel. Bukas na tayo magbabasa ng comment, mga idol, ha. Kita-kits, maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, mga idol.